Like test, hello. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. At narito naman po tayo sa ating balitang halian. Ayusin mo nga to. Okay, at syempre tingnan muna natin ang ating mga balita ngayon tungkol sa ating kakalsadahan. At kung makikita po natin ang sitwasyon ngayon dito sa ating mapulang lupa, Valenzuela. Tingnan po ninyo, medyo nagkakaroon na ng ng pagsikip ng trapiko. Yan, traffic. Yan. Sa may mapulang lupa, Valenzuela. Sa Mindanao Toll Plaza lalo na. Oh, yan, nagsiksika na sa dami siguro ng mga sa dami ng mga nagbabayad, no? 'Di ba? Ayan, marami ring mga truck. Sa Balintawak Toll Plaza naman po ay medyo maganda. Ayan. Ayan, passable na ng kaunti-konti ang southbound. Ang northbound ng Mapulang Lupa ay medyo nagsisiksikan na. Sa May Kawayan northbound po ang masikip na ng kaunti. Ang Bukawi Toll Plaza, ayan, medyo maganda, passable po ang north and south. San Fernando, yan, medyo maluwag-luwag pa. Ayan, makita natin yan sa susunod na mga panahon. Na medyo magsisikip yan. Lalo na kapag may mga mga mahahabang biyahe. Ibig sabihin, etong susunod nating long vacation. Diba? So, ayan ang ating kaganapan ngayon sa ating mga kakalsadahan. Ayan. Sa highway natin itong mga ito. Okay, para naman sa ating mga balita. Sa ulo ng mga balita, iyaman ni Kibuloy papakalkal ng AMLC. Ban sa e-bikes, e-trikes, tricycle na sa National Road sa NCR iiral na sa April 15. Vice President Sara caretaker muna ng bansa habang nasa Germany si Pangulo. South American Drug Syndicate nasa Pinas, PNP nag-iimbestiga na. Kala ko anak ng Anak di binigyan ng pera kinatay. 15 milyong pisong droga sa 2 balikbayan boxes na sabat. Wanted sa Christmas Day rape timbog. Pero joy sa Women's Month, kababaihan ipagtanggol. Sa ating mga balita, nais ni Senator Riza Hontiveros nakalkali ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang sinasabing money laundering schemes na kinasasangkutan ng asset ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sinabi ni Hontiveros sa isang press conference nitong Lunes, iniimbita ng Senate Women and Gender Equality Committee ang AMLAC na sa susunod na pandinig upang matukoy kung hanggang saan ang pagsipsip
ni Kibuloy ng pondo mula sa followers ng KOJC sa pamamagitan ng money laundering. Sa huling pagdinig ng Senado sa mga aligasyon laban kay Kibuloy, isang OFW mula Singapore na siya si Reynita Fernandez ang tumistigo na siya at iba pang tagasunod ng KOJC ay pinilit ipadala ang 90% ng kanilang sweldo sa simbahan. Noon namang March 5, pinatawan ng Senate panel ng contempt si Kibuloy matapos itong muling tumanggi na magpakita sa pagdinig ng komite. Humiling na rin si Hontiveros ng warrant of arrest para kay Kibuloy para pilitin siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya at sa kanyang simbahan sa Senado. Sinabi pa ni Hontiveros, posible ring ungkatin sa susunod na pagdinig ang pagtatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrador ng mga property ng pag-aari ng KOJC. Anang senador, posible, titimbangin namin iyon, pero sigurado ang masasabi ko sa ngayon ay siya ang inappoint na administrador. Lumabas talagang magkasosyo sila sa paggumayari kung hindi man sa pagnenegosyo ayon sa senador. At dagdag pa nito kasi hindi naman siguradong i-appoint si Kibuloy bilang administrador ng kanyang hindi kakaunting pagmamayari. Ang isang taong walang kinalaman sa pagmamayari, iyon ay saad pa niya. Ayon pa kay Hontiveros, ang pagtalaga kay Duterte bilang administrador ay nangangahulugan lang na talagang napakalaki ng pag-aari ni Kibuloy at ng KOJC. Samantala muli ring iginiit ni Hontiveros na ang pagpapatawag kay Kibuloy ay nothing special. Dahil ilan lamang ito sa mga religious leaders at public officials ang hiniling na pisikal na humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga issue tungkol sa kanila. Kung matatandaan natin, November 2021, si Kibuloy ay kinasuhan ng isang federal grand jury sa California sa mga kasong kabilang ang sex trafficking, child sex trafficking at bulk cash smuggling. Isa rin siya sa mga most wanted individual ng US Federal Bureau of Investigation. Samantala, nakatakda naman magsimula sa Abril 15 ang pagbabawal sa mga e-bikes, e-trikes at tricycles sa mga national road na National Capital Region o NCR. Mismong si Metropolitan Manila Development Authority MMDA Chairman Romando Artes ang nagkumpirma nito sa isang pulong balitaan. Ito ay nangyari kahapon. Sa dagdag ni Artes, sa isinagawang pulong ng mga stakeholders ay naliwanagan naman ang mga ito na ipatutupad na total ban. Aniya pa hindi naman pagbabawalan ng mga naturang behikulo na lumabas. Ngunit hindi lamang na maaaring dumaan sa mga national roads kung saan hindi naman talaga sila nararapat doon. Ayon sa MMDA, kabilang sa mga national road na ito na hindi maaaring daanan ng mga e-bikes, e-trikes at tricycle ay ang Road 1, Rojas Boulevard, Road 2, Taft Avenue, Road 3, South Luzon Expressway. Talaga namang hindi pwede doon. Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, R7 is Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan Marcos Highway, MacArthur Highway, C1 Recto Avenue,
C2 President Quirino Avenue, C3 Aranete Avenue, C4 Epifanio de los Santos Avenue, at C5 Katipunan, CP Garcia, C6 Southeast Metro Manila Expressway, yun, Metro Manila Expressway, Elliptical Road, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Una na rin sinabi ng MMDA na ang regulasyon sa mga e-vehicles ay isinulong na rin para sa kaligtasan ng mga concerned drivers, passengers at pedestrian lane. Sa ulat naman ng MMDA noong 2023, lamang kabuang 4 na katao ang namatay dahil sa road crash incident na sinasangkutan ng e-bikes, habang 436 naman ang nasugatan at 468 naman na ari-arian ang napinsala. Babala po ng MMDA ang paglabag sa ban ay papatawan ng multang 2,500. Samantala, sinabi pa rin ng MMDA na nakatakda na ring maglabas ng Land Transportation Office ng hiwalay na issuance kaugnay naman ng pag-require sa mga driver ng e-bikes at e-trikes na lisensya at registration. Ang lahat umano ng e-bikes ng mga driver na walang lisensya ay kanilang i-impound. O yan ha, maliwanag po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Samantala, itinalaga si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa. Ayon kay Presidential Communication Office o PCO Secretary Cheloy Garapil, ito ay habang nasa 5 araw na working visit sa Germany at Czech Republic si Marcos simula ng March 11 hanggang 15 o hanggang Biyernes siya doon. Sa kabila ng mga issue sa pagitan ni Marcos at ang pamilyang Duterte ay hindi naman nawala ng tiwala at kumpiyansa ang Pangulong Marcos sa Vice Presidente sa pangangalaga sa Pilipinas sa tuwing wala siya para sa pagpapalakas ng bilateral relations sa pagitan ng kapwa at leader sa buong mundo. Ito na ang ika-5 biyahe ng Pangulo para sa state visit at working visit ngayong taon. Kabilang sa mga naging biyahe ni Marcos, simula nung Enero ay sa Vietnam, 2 beses sa Australia, Germany at Czech Republic para sa linggong ito. Pilipinas pa rin tayo nagsasagawa ng investigasyon ng Philippine National Police sa posibilidad na makapasok sa bansa ang mga foreign drug syndicate na nakabase sa South America. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, punsod ng pagkakasalabat ng 20 bloke ng cocaine sa Eastern Samar itong Biyernes na pangatlong major cocaine recovery simula pa noong 2009. Bagamat hindi pa tukoy kung saan galing at saan patungo ang cocaine shipment, malamang aniya ito'y mula sa South America at maaaring ginamit sa transshipment point ang Pilipinas. Nangangahulugan na hindi umano ito para sa local distribution dahil maliit lang ang market ng cocaine sa bansa. Nananatiling shabu ang pangunahing illegal na drug sa ating bansa. Gayun pa man sinabi ni Pajardo na mas paiigtingin ng PNP sa pangunguna ng kanilang maritime group sa tulong ng PIDEA, PCG at Philippine Navy ang pagbabantay sa municipal waters ng ating bansa. Sa paliwanag naman ni Pajardo, hindi biro ang nakumpiskang malalaking bloke ng cocaine kahit bahagi ng investigasyon ang posibleng proteksyon ng iba pang drug syndicate. Mas paigtingin din nila ng PNP ang international cooperation sa kanilang foreign counterparts para maiwasan ang smuggling ng illegal na droga.
Ang anti-illegal drugs ay isa sa lamang sa mga problemang tinutukan ngayon ng ating Philippine National Police. Pasintabi po sa mga kumakain, patay ang isang inang senior citizen ng walang habas na pagsasaksakin ng kanyang anak dahil lamang sa di nabigyan ng pera kahapon ng madaling araw sa Quezon City. Dedo na arrival sa Quezon City General Hospital ang biktimang si Charito Calam Opriaza, 64 years old, habang nasa kustodiya na ng pulisya ang anak nito na si Romeo Salazar Opriaza, 39 years old, kapwa residente ng number 3A Amusalan Street, Barangay Masambong, Quezon City. Batay sa naturang investigasyon ng Police Staff Sergeant Lawrence Magpala ng Quezon City, Police District Criminal Investigation and Detection Unit, dakong alas 12 GIS o 12:10 ng madaling araw, nagising na lamang ng isa pang anak ang biktima na si Robel at narinig ang paghingi ng sukloro ng kanyang ina. Ang narinig ni Robel ay ganire, "Tulong, tama na, masakit," ang sigaw ng ina, kaya agad nang napabangon si Robel at tinungo nito ang kwarto. Laking gulat niya nang makita ang kanyang kuya na pinagsasaksak ang kanyang ina sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na dinala sa ospital ang ina, subalit nakalipas ang 4 na oras, binawian na ito ng buhay. Samantala sa mga OFW, ito po, tinatayang nasa 15 milyong pesos ang halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasabat at pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Bureau of Customs, BOC, na sa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila nitong nakaraang Huwebes. Sa report ng PDEA, nakatanggap ng tip ang Customs Intelligence Service ng MCIP kaugnay sa 2 balikbayan box na darating sa Container Freight Station 3 ng naturang sinasabing misdeclared at naglalaman ng illegal na droga. Dito ay nag-issue ng alert order sa examination area at isinailalim ang shipment sa physical examination. Sa loob ng balikbayan box ay nakita ang isang container drum na pinagtaguan ng dried marijuana leaves na may timbang na 13 kilo at may estimate value na 15,600 pesos. Na nakasuksok naman sa mga bedsheet o bedding ng 3 kilo ng dried marijuana leaves na tinatayang nasa 3,600 ang halaga. Milyon. 15,600 million na nakasuksok yan sa bedsheet. Nakita rin ng 3 piraso ng karton ng cereals na may nakatagong 250 gramo ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 300,000. O milyones pala pinag-uusapan dito. Isang construction worker naman ang wanted sa kasong rape na sinasabing isinagawa nito sa mismong araw ng Pasko. Ang naaresto sa manhunt operation ng otoridad sa Pasig kahapon ng tanghali. Kinilala ng Pasig City Police Chief Police Colonel Celerino Sacro Jr. ang naarestong suspect na si alias Momoy, 19 na taong gulang at residente ng Barangay San Miguel, Pasig City. Batay sa ulat, ng suspect ay inaresto dakong alas 12 o 12:05 ng tanghali sa Mercedes Avenue, Barangay San Miguel, Pasig City ng Joint Personal na Warrant o and Subpoena Section
at Women's and Children Protection Desk ng Pasig Police. Sa ikinasang manhunt operation laban sa suspect at nang matunto ng kanyang lungga ay kaagad na sinilbihan ng warrant of arrest sa inisyu ni Presiding Judge Maria Cheryl Lagik Segura ng Pasig City Regional Trial Court Branch 268 dahil sa kasong rape at paglabag sa Republic Act 8353. Nabatid na nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ng isang 18 taong gulang na grade 12 student. Ngayon sa biktima katapos lamang ng pagdiriwang ng Noche Buena nang isinagawa ng suspect ang panggagahasa sa kanya sa pagitan ng alas 4 at alas 5, 4 a.m. to at 5 a.m. Madaling araw po yun. 4 o'clock, so sa pagitan ng 4 o'clock at 5 o'clock. Yun. Nang madaling araw noong December 25, 2023, araw ng Pasko, sa Sinag, Mercedes Avenue, Barangay San Miguel. Nakuha natin ang Quezon City. Nanawagan si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga residente ng Quezon City. Partikular sa mga kalalakihan na ipagtanggol ang kanilang mga kababaihan o ipagtanggol ang mga kababaihan laban sa iba't ibang uri ng karahasan. Ito ay sinabi ni Mayor Belmonte kaalinsabay sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso na layong ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan laban sa pang-aabuso at pananamantala. Binigyan din ni Mayor Belmonte na kailangan ang kolektibong pagkilos ng mga kalalakihan laban sa lahat ng uri ng karahasan sa mga kababaihan dahil ito'y may ambag na malaking tulong upang makamit ang katiwasayan at kaunlaran ng naturang lungsod. Nanawagan din ang alkalde ng pagkakaisa ng pamayanan sa palakasin lamang ang nanawagan makiisa ng pamayanan sa palakasin ang puwersa ng kalalakihan para labanan na anumang pagmamalupit, diskriminasyon, online abuse at exploitation sa mga kababaihan sa ating bansa. Ulitin lang natin ang panawagan para mas malinaw sa ating mga kalalakihan. Nananawagan din ang alkalde ng pagkakaisa ng pamayanan na palakasin ang puwersa ng kalalakihan para labanan ang anumang uri ng pagmamalupit, diskriminasyon, online abuse at exploitation sa mga naturang kababaihan sa ating bansa. Hello Mr. Cooper Kahulugan, Emma Dionisio. Salamat po sa panonood. Ating dakuha naman ng ating RTVM ang collaboration between US and the Philippines. Tingnan nga natin. This year, we celebrate 70 years of diplomatic relations with Germany. That's a long time, so over time. And thank you, U.S. Department of Commerce Secretary Gina Raimundo, for your remarks and for introducing the companies that are participating in the Presidential Trade and Investment Mission Delegation. I can truly say that I am delighted to extend my heartfelt welcome to each and every one of you. It is a privilege to have you all here today as we come together to strengthen our collaboration and to enhance the bond between our two nations. I firmly believe in the transformative power of collaboration, which can yield mutually beneficial outcomes in the long run. Today marks a significant milestone in our country's economic partnership, and I am sincerely grateful to the US-based companies for their keen interest in investing and in doing business in the Philippines. Moreover, our future collaborations will open a gate of opportunities for innovation, for job creation, and exchange of knowledge and skills between our two peoples.
The Philippines recognizes the importance of international partnerships and is dedicated to providing a conducive and supportive environment for business endeavors. In recent years, our nation has witnessed sustained economic growth, underscoring our steadfast commitment to maintaining a business-friendly environment for the global market and affirming our position as a competitive player in the global value chain. In 2023, the Philippines finished strong, achieving a notable 5.6% annual growth in GDP. And I'm boasting a little bit here, but we outpaced major economies in Asia, including China, Vietnam, Malaysia. The performance in 2023 not only surpassed our neighbors, but also either exceeded or aligned with the projections of esteemed multilateral organizations and private analysts, such as the IMF and the ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, the World Bank as well. Looking ahead to 2024, we remain optimistic about achieving even faster GDP growth. Our resilience and adaptability in the face of both domestic and external challenges highlight our commitment to economic reforms, sustainable development, and proactive policymaking. Despite many headwinds, our commitment equips us to effectively navigate and overcome such challenges. Our strategies are further validated by the significant rise in foreign direct investment, which saw a 27.8% surge to $1 billion in November 2023, up from $820 million in the same month in the previous year. Notably, the United States has emerged as the fourth largest source of FDI in the Philippines. Additionally, our Board of Investments has approved an unprecedented 1.26 trillion peso investment project package in 2023. This represents a 73% increase compared to previous year's performance of 729.09 billion pesos, or the equivalent of $13.38 billion. The total investment pledges from foreign sources, as recorded by our investment promotion agencies, also increased by 267.55%, rising from 241.89 billion in 2022 to 889.07 billion Philippine pesos in 2023. So, there has never been a better time to make all these things happen in the Philippines. Investing in our country presents a multitude of advantages for investors looking to grow, to expand. In the heart of Southeast Asia, the Philippines offers a strategic location for businesses to succeed. Our highly educated and skilled workforce is ready to fuel the growth and innovation. In all our discussions, we always recognize that our biggest asset in the Philippines here is a young, well-educated, well-trained labor force accustomed to working, because of our OFW, our foreign workers experience, accustomed to working with foreign entities as employees, as partners, and in every other conceivable arrangement. And that, once again, as I say, I still think is the biggest asset that the Philippines has. So, in this context, I would like to commend Google Asia Pacific for its forward-thinking collaboration with the Department of Trade and Industry. This partnership aims to empower MSMEs, or micro, small, and medium enterprises. We in the Philippines also even take that, dig a little deeper. And it's no longer micro, small, and medium scale industries. We also talk about nano businesses. And nano businesses are basically a single, not a real business, but someone who shines your shoes, who sells you ice cream in the street, that sort of thing. And we still have to take care of them, and we still have to support them.
As has been mentioned, 99% of the businesses in the Philippines are SMEs. 60% of employees are employed by SMEs. So we need to have these programs for reskilling and upskilling those who are practitioners within the MSMEs. This joint endeavor demonstrates a commitment to addressing the evolving needs of the workforce in the digital era. So we must foster inclusivity, contribute to the overall economic development of the Philippines. The semiconductor and electronics sector being our top export performer, accounting for about almost 60% of our total merchandise exports, is a testament to the qualities of the Filipino workforce. Young, highly skilled, fast learners, creative, productive, adaptable to diverse cultures. So with the potential support from the United States under the CHIPS Act, we are poised to churn out a robust talent pool of 128,000 semiconductor engineers and technicians by the year 2028, ready to meet the expanding needs of high technology industries. And hopefully bring together, strengthen that digital connection for the small and medium scale, up to the nano scale industries into the digital world, so that they have an opportunity not to stagnate to doing what they have always done before, but to introduce them to the rest of the market, to the rest of the world, and allow them to grow. With our standing proposition to the U.S. semiconductor companies to invest in a laboratory-scale wafer fabrication facility in the Philippines, we can support the R&D and advanced assembly, packaging, and test requirements of U.S. companies that are into semiconductors and electronics manufacturing services. This will enable Filipino professionals to create prototypes and tape-outs of integrated circuits, actively engaging in the development of cutting-edge, high-value products and services, thereby contributing to the advancement of a technology-driven economy. We are in the semiconductor industry hoping to move away from, not to move away, but to expand our operations from just fabrication to actual design. And I think that the workforce is ready for that with the appropriate support for the retraining. Again, the buzzwords are upskilling and reskilling. This is not the only important infrastructure that we need. Through the Build Better More program, we aim to launch 198 high-impact priority infrastructure flagship projects, totaling $148 billion US. We eagerly welcome participation by U.S. investors in these transformative initiatives. These projects span many sectors, including physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital communications, and energy. These flagship projects lay out the groundwork for our aspirations to be the next logistics hub in Asia. Our telecommunications, U.S. investments will play a key role in our country's connectivity goals, supporting vital services such as data centers and information technology and business process management, or IT/BPM, sectors where the United States has long been a valued partner. Furthermore, the U.S. can fortify the security and resilience of the Philippines' telecommunications infrastructure, leveraging your expertise in generative AI to shield against cyber threats and vulnerabilities. In terms of clean energy and transition, the Philippines boasts of abundant sources of renewable energy with the potential of 491,821 megawatts ready to be harnessed for clean electricity generation. Recent amendments to the implementing rules and regulations of the Renewable Energy Act now allow 100% foreign ownership in renewable energy power generation projects.
This encompasses a wide range of inexhaustible resources, including solar, wind, biomass, ocean, tidal energy. Furthermore, the Philippines stands at the forefront of numerous opportunities in critical metals, offering a spectrum of possibilities ranging from exploration and development to value-adding activities. The country can become a key player in the global critical metals market, as we are rich in diverse mineral deposits. There are countless possibilities and great potential to enhance our partnership with U.S. companies, especially those here today in this delegation. I have been told that all of you have been especially selected because of your interest in developing trade and investment opportunities in the Philippines. Let us make those interests that you have expressed a reality. Please be assured that the Philippine government is committed to supporting your activities in the country, and the Department of Trade and Industry will act as your ally, ensuring that you navigate the Philippine business landscape with ease and efficiency and speed. I have emphasized this before, and I'll say it again. The United States is an essential strategic trading and investment ally for the Philippines. In the coming months, I hope that we will be able to see our shared commitments come to fruition, driving robust economic growth, because after all, an economically strong Philippines is a formidable ally. Together, let's make it happen in the Philippines. Thank you, and mabuhay. Good morning po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw ng Tuesday, March 12, 2024. Sa kasalukuyan po yung mga weather systems na nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung hanging amihan or northeast monsoon na nakakaapekto dito sa may extreme northern Luzon area. Samantalang patuloy pa rin po yung pag-iral ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa satellite image, meron po tayo namamataan na maninipis na mga kaulapan na umiiral na nakakaapekto sa bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila area. So posible po ngayong araw may mga pag-ulan mararanasan mostly dito sa eastern sections ng Central and Southern Luzon area. Samantalang itong mga kaulapan na namamataan po natin ay most likely tatagal ngayong umaga and then aaliwalas naman po pagdating ng hapon. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, meron din po tayo namamataan ng mga kaulapan na posibleng makaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao area. So possible din po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. And for the rest of the country, wala naman po tayo namamataan na makapal na kaulapan na posibleng magdala ng maghapon na mga pagulan sa anong bahagi ng ating bansa. So generally fair weather conditions pa rin po tayo ngayong araw, liban na lamang yung mga chansang isolated na mga pagulan. Wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So magiging ilagay naman po ng panahon ngayong araw gaya ng nakita sa satellite image over areas ng Aurora at Quezon, posible pong makaranas ng scattered rain showers or thunderstorms. O ito po yung mga kalat-kalat mga pagulan. Samantalang magiging maaliwalas pa rin po yung panahon sa bahagi ng Northern Luzon, liban na lamang yung mga tsansa ng mahinang mga pagulan o mga pag-ampon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga isolated rain showers or thunderstorms. And gaya po ng nakita natin sa satellite image kanina, yung mga kaulapan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon area, most likely mararanasan po ng umaga and then naaliwalas na po pagdating ng hapon. Para po sa agwat ng temperatura, average maximum temperature sa mga piling syudad dito sa Luzon maglalaro mula 31 to 32 degrees Celsius, samantala yung temperatura naman sa Baguio maglalaro mula 14 to 25 degrees Celsius. Dapo naman po tayo sa nalalawing bahagi ng ating bansa. Gaya po ng nasabi natin kanina, posible pong makaranas ng mga pag-ulan, mostly eastern sections ng Mindanao. So dyan po sa Caraga and Davao region, posible po yung mga kalat-kalat mga pag-ulan. Samantalang magpapatuloy pa rin yung maaliwalas sa panahon sa nalalabing bahagi
ng ating bansa po. So dyan po sa Palawan, Visayas at the rest of Mindanao, fair weather conditions, liban na lamang yung mga tsansang isolated ng mga pagulan. At yung mga temperatura naman po natin, mostly nasa 31 to 32 degrees Celsius maximum temperatures, although may kainitan pa rin po sa Zamboanga na posibleng umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning, iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot dito sa may northern Luzon at silang bahagi ng ating bansa dahil nasa moderate to rough po yung sea conditions po natin. So asahan pa rin po natin yung posibilidad ng mga maalo na karagatan. Hanggang sa darating na Friday, sa magiging lagay naman po ng panahon dito sa Metro Manila, Baguio at Legazpi. So possible po na lalakas po ulit yung epekto ng hanging amihan makakaapekto sa hanggang dito sa may Southern Luzon. So possible po magiging maulap ang kalangitan sa Baguio City hanggang sa Thursday, may mga tsansa na may hina mga pagulan. Samantala magpapatuloy naman yung maaliwalas na panahon hanggang sa darating na Friday over Metro Manila area. For Legazpi City, bukas, posible pong magpaulan itong easterlies and then mag-aaliwalas naman po pagdating ng Thursday. Sa agwat po ng temperatura, mostly dito sa Metro Manila and Legazpi City, posibleng umabot ng 32 degrees maximum temperatures. And then yung temperatura naman, inaasahan natin sa Baguio City, maglalamang 14 to 24 degrees Celsius. Sa Visayas area naman, so mga piling syudad ng Visayas sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, dahil wala naman po tayo namamataan na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw, ay magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, liban na lamang yung mga tsansang pulo-pulo mga pag-ulan. At yung agwat naman po ng temperatura, yung maximum temperatures for Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius hanggang sa darating na Friday. Gayun din po sa mga piling syudad dito sa Mindanao. So yung mga pag-ulan po dito sa Davao, most likely mararanasan ngayong araw and then naaliwalas na po pagdating bukas hanggang sa darating na Friday. Agwat naman po ng temperatura, nasa 32 to 33 maximum temperatures for Metro Davao and Zamboanga, and yung Cagayan de Oro naman posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:06 a.m. at lulubog naman mamaya ng 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, good morning. Okay, at syempre mga kape, tayo muna yung paalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number one dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ito. Ayan po,
Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, balik tayo sa ating kakalsadahan. Ano na ba mga ayan, mapulang lupa pa rin, namumula. So, ibig sabihin, traffic pa rin ang northbound. Ang Mindanao Toll Plaza, mga truck yung medyo matagalan, naka-standby doon. Nagbabayad dyan sa RP nila. Sa Balintawak, walang problema. May kawayan, medyo marami lang ang papuntang northbound. Pero sa southbound ay medyo maluwag naman. Sa Bukawi, walang problema. San Fernando lalo na wala rin problema. Yan. So, medyo traffic lang sa may mapulang lupa, Valenzuela, pero mukhang umaandar-andar naman kahit pa paano. Marami lang sobra ang mga sasakyan. Pero, wala namang problema. Okay, para sa ating trabaho, patrol. Sa ating trabaho, ano ba mga trabaho meron ngayon? Tingnan natin, RB. Nakaw, wala pa din. Yan, ang iQuest ay nangangailangan na ng 50 o 50 factory workers. Ang employer nito ay Hewin Technologies Corporation. Next natin, ito yung nasabi na rin natin kahapon, March 21 ang interview date. So, basahin po ninyo kung ano yung mga nakalagay dyan. Lalaki ang kailangan nila. Next natin, ayan, essential requirement must have updated resume, valid passport, humid ID or humid certification. Kung national ID, if humid is not available, updated voter certificate, diploma or terms of reference, syempre PSA birth certificate. Okay, apply now, EQ. EQ, scan QR code. Ayan. Ang kanilang mga opisina nasa number 1679A Mabinis Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Sa Pangasinan, meron silang second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Chapuac District, Dagupan City. Okay, para sa Anfas Medical Care Hospital, Riyadh, Saudi Arabia. Kailangan nila ng female nurse areas, ICU, endoscopy. Staff nurse 2. 1 and 2 ang kailangan nila. Ang salary ay nasa 5,000 Saudi Riyal plus 300 Saudi Riyal na kailangan ng minimum of 3 years experience. Meron pa sila family, yata yan, meron pang additional 300 Saudi Riyal. So, equivalent to 1,333 plus $80 para sa mga kailangan siguro nila. Okay, ang LBS Solution Corporation ay matatagpuan sa number 610, Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY, Orosa Street, Ermita, Manila.
applyarms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply.msd@e/recruitment.com.ph. Okay, next natin. Ayan naman ang Renzol. They need 100 welders, 100 mechanical fitters, 100 platers. Sa European Active Project po ito ha. At sila nangangailangan ng 100 welders, 100 mechanical fitters, and 100 platers. Kailangan po nila excellent in English communication skills. IELTS with at least 4 total band score is required with experience in shipyard. Apply na kayo ha. Wala pong placement fee. Wala po lahat yan. Salary is 100 welders, 26,832 GBP per annum. Ayan po lahat, no? At kung kayo ay interested na aplikante, kindly send updated resume and supporting documents to kayz@rensol.com. At kung kailangan nyo ng 100 female cleaners, pumunta na po kayo sa Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Nasa Pasay po ito, nasa Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. Ang landmark ito ay Camel Appliance, Buendia, Pasay. Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sacote. You can call positive 639-2767-487-454. Yan po kabuuan ng ating mga balita. Meron pa bang ibang papakita? Ha? Sige, pakita natin ang ni Mr. Jeff. Puro mani naman. Puro mani. Ate, mag-hi ko po. Ayan. Sunod, wala na? Okay, yan kabuuan ng ating balita. Sa ating balitang halian, hatid po sa inyo ng ating kakampi online. Paalam po!